Yahuwah Aba, makapangyarihang Diyos ng langit, nandito po ang iyong mga anak, akay ng aming pag-ibig at pananampalataya, pinuri, pinasalamatan, sinamba at patuloy na sinasamba ang iyong pangalang Yahuwah. Ikaw po ang pinakamahalaga sa amin dahil po sa iyo, Ama, nagkaroon po ng katuturan ng aming buhay. Kaya hanggang ngayon, nakatatayo kami sa iyong banal na harapan, bagamat nadungisan kami ng kasalanan, dahil ng iyong pag-ibig at habag, patuloy mo kaming pinapatawad. Salamat ng marami sa iyo. Kami po'y mga anak mo, kaya bilang mga anak, kami po ay nakahandang gawin ng anumang bagay. Alang-alang po sa iyo, Ama. Tanggapin po ang aming pagsamba. Pakipatawad na sa lahat ng aming kasalanan. Akayin kami sa pagbabagong buhay para ikaw po'y matuwa sa amin. Panginoong Yahushua, ikaw po ang aming tagapamagitan. Ikaw po ang anak ng Diyos. Dahil po sa iyo, Panginoon, meron kaming karapatan madama ang iyong pagsasama sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy pong ihayag ang iyong Espiritu sa amin sa tuwing ikaw ang aming nadadama. Lumalakas ang aming loob. Nagkakaroon ng kagalakan ang aming mga puso. Ama, pakibasbasan ng iyong lingkod na magtuturo ng iyong mga salita habang nakikinig kami. Pakisugo pong yung banal na Espiritu, maging maliwanag sa aming lahat ang iyong mensahe. Maakay kami sa pagtatalaga, sa pagsambat paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan ng kabuhayan ng iyong mga anak. Pakitanggap at basbasan din ang aming iniyabuloy sa iyo ngayon. Hinihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay patuloy sa ating ginagawang pag-aaral, sa ating mga pagsamba. Alam natin na dahil po sa ating pagtawag para makaroon ng pakikisama sa ating Panginoon Yahushua, tayo po ay pinagkalooban ng karapatan para po sumamba, para po manalangin at makatanggap ng mga biyaya mula sa ating Ama. Sa ating mga nakaraang pag-aaral, ay sinusuri po natin at pinag-aaralan ay patungkol po sa ating kakanyaan o sa ating pagkakalinlangan bilang po mga tinawag sa loob ng ating Panginoong Yahushua. Kaya alam natin dahil sa ating kaugnayan kay Yahushua, tayo po ay naging mga anak ng Diyos at bilang mga anak ng Diyos, pananagutan natin na ipadama at ituro ang ukol po sa kahalagahan ng pag-ibig ng Ama at ng pag-ibig ng Anak. Natutunan din po natin na dahil po sa ating kaugnayan sa ating Panginoon Yahushua,
tayo po ay mga sinugo o tayo mga ambasador sa pangalan po ng ating Panginoong Yahushua. Dahil dito tungkulin natin na ipahayag po ang tinatawag na maganda o mabuting balita, good news o ang ebanghelyo. Ito po ay naglalaman ng paraan para ang tao ay ganap na makipagkasundo sa Diyos, maging tunay na mga anak ng Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay ang part 3 ukol po sa ating kakanyahan o sa ating pagkakakilanlan bilang mga kay Kristo Yahushua. Kaya ano po isa pang pagkakakilanlan sa ating lahat bilang mga tinawag ng ating Panginoon Yahushua? Patuloy po natin ang pag-aaral dito po sa pahayag 1:5 hanggang 6 at mula kay Yahushua Kristo na siyang saksing tapat na panganay sa mga patay at pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umiibig sa atin at sa nagkalag sa atin sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo at ginawa tayong kaharian, mga saserdote sa kanyang Diyos at Ama. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian at ang paghahari magpakilan kailanman siya nawa. Ang binasa po natin ay ukol po sa karapatan na pinagkaloob sa mga tunay na lingkod ng ating Panginoong Yahushua. Sino po ba ang mga naging tunay na mga lingkod ng Panginoon Yahushua? Walang iba kundi yung mga nakalag sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya nakikita niyo po doon po sa highlight, di ba? Meron pong binabanggit ng mga nakalag dahil po sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Yahushua. Kaya sa next slide, yan, mababasa po ninyo, nakalag sa kasalanan. Dahil po nakalag sila mula sa kasalanan, sila po ay meron pong kalayaan para sa tunay na pagsamba at paglilingkod. Mga kapatid, kayo po ba'y sumasampalataya na kayo po'y kabilang sa mga tinubos ng dugo ng Panginoon Yahushua? Kung tayo po'y sumasampalataya, ano pong ibig sabihin nun? Dapat maging panatag tayo, pinatawad ang ating kasalanan, maliligtas tayo, at tayo po ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kasama po sa karapatang ito, ano po ang ipagkakalob sa atin? Ayon din po sa ating binasa, ginawa tayong kaharian at ginawa tayong mga saserdote. Ito po ang isa sa ating pagkakakilala. Ito pong identity natin. Mga anak ng Diyos, opo. Mga ambasador ni Kristo, opo. Pero tayo ay tinatawag ding kaharian. Sa ibang salin, tayo po'y mga hari sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Mga hari at mga saserdote. Anong ibig sabihin nun? Na tayo po'y mga hari at mga saserdote. Umpisahan po natin anong ibig sabihin na tayo po'y maging ay mga hari sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Dito po sa pahayag, sa 5:9 hanggang 10, at sila'y nang-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng ilan at wika at bayan at bansa, at sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y nangaghahari sa ibabaw ng lupa. Ano pong ibig sabihin? Na dahil po sa dugo ng ating Panginoon Yahushua, tayo po'y ginawang mga hari sa pangalan niya. Ang sabi po sa ating binasa, tayo po ay magtatagumpay, o kaya tayo po ay, ayon po sa ating binasa, tayo po ay maghahari o tayo po maghahari sa ibabaw ng lupa. Sa makatwid, ito po'y matutupad pag dumating muli ang ating Panginoong Yahushua. Sa kasalukuyang panahon po kasi, sa panahon natin ngayon, ang mga naghahari sa lupa, sino po? Yung mga hari, yung mga pinuno ng mga bansa, yung mga politician, di ba? Sila yung naghahari. Pero darating ang araw na pagdating muli ng Panginoon Yahushua sa tinatawag nating millennial kingdom, papalitan yon ng ating Panginoong
Yahusya. Sino pong ipagpapalit niya? Walang iba kundi tayo. Kaya nga dahil po sa dugo ng Panginoon Yahusya ang isang karapatan na ibibigay sa atin. Karapatan para tayo ay maghari sa ibabaw ng lupa. Sino po sa atin ang ipagkakalooban ng ganitong gantimpala para po maghari sa ibabaw ng lupa? Pakinggan po natin ang pahayag sa 2:25 hanggang 26. Ngunit panghawakan ninyo kung anong mayroon kayo hanggang ako'y dumating. Sa magtatagumpay at tutupad ng ipapagawa ko hanggang wakas, ibibigay ko sa kanya ang pamamahala sa mga bansa. Ang binasa po natin ay isa po sa mga pangako ng ating Panginoon Yahusya patungkol po sa kanyang eklesiya. Pag sinabing eklesiya, minsan ito'y translated assembly, minsan ito'y translated church o iglesia. Ito po'y patungkol sa atin. Ang eklesiyang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Yahusya. Panginoon Yahusya, bibigyan niya ng pamamahala sa mga bansa. Pero sino sa eklesiya ang bibigyan niya ng pamamahala sa mga bansa? Ayon po sa ating binasa, yung magtatagumpay. Kaya kailangan, mga kapatid, tayo po ay magtagumpay. Hindi po pwede tayo ay mapagtagumpayan. Dapat tayo ang magtagumpay. Paano po tayo magtatagumpay? Tutuparin natin yung pinagagawa hanggang kailan? Hanggang wakas. Sa makatwi, dapat alam natin ano kayang pinagagawa ng Panginoong Yahusya. Alamin natin yon at yun ang dapat natin gawin. Hanggang kailan po? Hanggang sa wakas. Sino po ang tiyak na magtatagumpay, makagagawa ng pinagagawa ng Panginoong Yahusya? Sabi rin po sa talatang binasa natin, maliwanag po, panghahawakan ninyo kung ano ang mayroon kayo. Sa makatwid, meron pong nakita ang Panginoon Yahusya sa eklesiyang kanyang kausap ukol po sa kanilang mga ginagawa, at ang ibig sabihin ng Panginoon Yahusya, yung inyong ginagawang tama ay patuloy niyong gawin. Kaya ang sabi niya, panghawakan ninyo kung ano ang meron kayo. Ano po ba yung meron sila? Kasi yung kausap rito ng ating Panginoon Yahusya, yung mga taga-Tayatira, meron pong nasumpungan ang Panginoong Yahusya sa kanila na ito ay isang mabuting bagay, na dahil dito ang sabi ng Panginoon Yahusya, panghawakan ninyo ito ng mahigpit, ipagpatuloy niyo ito. Ano kaya yung nakita ng ating Panginoong Yahusya? Po natin nakasulat po sa pahayag sa 2 talatay 19, ito po ang nakasulat. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam ko na mapagmahal kayo, matapat, masigasig, maglingkod at matyaga. Alam ko rin na higit pa ang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ito yung nakita ng Panginoong Yahusya. Di po ba mabubuting bagay yung nakita ng Panginoon Yahusya sa mga taga-Tiyatira? Ano po yung nakita niya? Mapagmahal. Mga kapatid, tayo po ba'y mapagmahal? Ano pa? Matapat. Ano pa? Naglilingkod at nagtsatsaga. Pero meron pang binanggit ang Panginoon Yahusya. Nakita niya, hindi lang sila basta naglilingkod. Masigasig ang kanilang paglilingkod. At higit sa lahat, ano yung nakita ng Panginoon Yahusya? Higit pang ginagawa ninyo ngayon kaysa sa noong una. Ibig sabihin, hindi po sila umuurong, kundi sila ay sumusulong. Sila po'y umuunlad sa pananampalataya, umuunlad sa kanilang paglilingkod. Ang sabi ng Panginoon Yahusya, yan ang panghawakan ninyo hanggang wakas para kayo ay magtagumpay. Subalit, ano naman po ang maaaring makapigil sa mga lingkod ng Panginoon Yahusya para hindi sila magtagumpay? Basahin din po natin ang mensahe ng Panginoon Yahusya dito po sa pahayag 2:24 hanggang 25. Ito ang nakasulat. Ngunit para sa ibang mga taga-Tiyatira,
na hindi sumusunod sa katuruan ni Jezebel at hindi natuto ng tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigyan ng ibang pasanin. Ngunit panghawakan ninyo kung anong meron kayo hanggang ako'y dumating. Ano pong maaaring makahadlang para ang isang lingkod ng ating Panginoon Yahushua ay hindi magtagumpayan. Sa halip, siya pa ay mapagtagumpayan. Ang sabi ng Panginoong Yahushua, dapat ay maging maingat tayo na huwag tayong pumawa doon po sa tinatawag na katuruan ni Jezebel. Alam po natin, dahil pinag-aralan na po natin, ang ukol po kay Jezebel. Siya po ay isang masamang tao dahil pinaghalo niya yung pagano at yung relihiyon ng mga Israelita. Kaya inintroduce niya yung pagsamba kay Baal at sa mga Diyos-Diyusan. Kaya kapag ka sinasabi, katuruan ni Jezebel, saan ito patungkol? Patungkol ito sa idolatry, patungkol ito sa manipulation, patungkol rin po ito sa tinatawag na sexual immorality. Hindi po ba sa panahon natin ngayon, usong-uso ang sexual immorality? Kasama yan sa katuruan ni Jezebel. Ang nakalulungkot, marami na pong mga relihiyon ngayon na tinatanggap na yung katuruan ni Jezebel. Kaya mayroong mga ibang pangkati ng relihiyon, pinapayagan yung same-sex marriage. Di po ba? Yan po kasi uso ngayon sa mundo Yung homosexuality, usong-uso yan. Kaya kahit anong panoorin nyo sa TV, sa Netflix, kahit ano po ang basahin po ninyo, hindi po ba ang bida yung homosexual relationship? Kaya nagiging norm na po yan. Huwag tayong pumayan na ang katuruan ni Jezebel ay ma-infiltrate ang eklesiya. Yan po ang mensahe ng Panginoong Yahushua. Huwag tayong makikiuso sa takbo ng panahon ng daigdig. Dapat manindigan tayo, humawak tayo sa aral ng Panginoong Yahushua. Ano pa ang babala ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi niya, malalalim na lihim ni Satanas. Kung meron pong malalalim na doktrina si Satanas, meron din po siyang hayagang doktrina. Alam na alam po natin yun Witchcraft, Ouija board, kung minsan yung mga kabataan ngayon, may hilig sila sa tinatawag na occult, kaya sumasangguni sila sa mga namatay. Meron silang tinatawag na black magic. Ito po yung mga hayagang doktrina ni Satanas. Yung mga gawaing kadiliman na hayag sa mga mata. Subalit, dapat din tayong mag-ingat sa tinatawag na malalalim na lihim ni Satanas. Kapag malalim at kapag lihim, hindi po agad makikita. Di po ba? Kinakailangan talagang pag-aralan at suriin. Baklasan ay, kay Satanas pala ito. Kaya ano kaya yon? Yung malalalim na lihim ni Satanas. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa 2 Korinto 11:14 hanggang 15. At hindi naman yan nakapagtataka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkukunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Paano po natin malalaman yung pong malalalim na lihim ni Satanas? Paano po ba siya binuking ni Apostol Pablo? Sabi niya, si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag. Isipin niyo po yung mga kapatid. Alam natin si Satanas ay diablo, kaaway ng Diyos. Pero siya po ay tuso. Hindi naman siya magpapakilalang kaaway siya ng Diyos Magpapakilala siyang kaibigan siya ng Diyos. Magpapakilala nga siyang anghel ng Diyos. Sinugo daw siya ng Diyos. Kaya nga tuso Kaya nga malalim na lihim ni Satanas. At sino ang kanyang kakasangkapanin? Ayon din po kay Apostol Pablo, mga alagad niya ay magkukunwari sapagkat ang ituturo di umano ay katwiran ng Diyos. Kaya dito nakikita natin
Yun pong malalim na lihim ni Satanas ay ang paggamit ng relihiyon para dayain ang tao. Kasi kapag ka relihiyon ang pinag-uusapan, ano agad ang iniisip ng tao? Ito'y sa Diyos. Kaya hindi sila nag-iisip, basta tanggap lang sila ng tanggap. Hindi nila talaga sinusuri yung kanilang pinaniniwalaan. Kaya ano pong tungkulin natin para wag tayong madaya ng dyablo? Dapat tayo nagsusuri. Mga kapatid, tayo po ba ay talagang nagsusuri? Kasi sa assembly ni Yahushua, dito po namin kayo sinasanay. Gusto namin na kayo po'y matutong magsuri. Basahin ang Biblia. Alamin ano ba talaga ang sinusulat. Ano ba talaga ang mensahe ng Diyos? Kasi kapag tayo ay basta na lang nakikinig at tanggap ng tanggap, baka tayo maging blind follower. Yun ang madaling madaya ni Satanas at ng dyablo. Kaya nga kung ating pag-uusapan, pagka binabanggit anghel ng Diyos, kuminsan, yan din po ang binabandila ng mga cult leaders ngayon eh. Diba? Kuminsan sasabihin nila, nagpakita sa akin yung isang anghel. Nagbigay sa akin ng mga tableta. Ito ang batayan. Kaya gumawa ng bagong aklat. Marami mga iba't ibang kwento. Kaya ang isang kasangkapan ng dyablo, yung tinatawag na special commissioning, siya lang ang dapat pakinggan. Malalim na lihim ng dyablo. Mag-ingat kayo mga kapatid. Kapag ka merong religious leader na nagsasabi, ako lang ang nakakaalam ng katotohanan. Ang katumbas nun, ako ang anghel ng Diyos. Kaya dapat mga kapatid, matuto tayong magsuri. Paano po mahahayag yung mga na-impluensyahan ng dyablo? Pakinggan po natin sa 2 Korinto 4 hanggang 5. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo, Yahushua bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Yahushua. Paano po natin makikilala ang isang relihiyon na kinakasangkapanan na ni Satanas, ng dyablo? Kapag ka ang relihiyon hindi na po itinuturo at hindi na po inaangat ang Panginoong Yahushua, sapagkat ang gawain ng dyablo ay alisin sa isipan ng tao yung kaluwalhatian ni Kristo. Kaya ano po bang bukang bibig ng relihiyong kinaaaniban po ninyo? Kapag ka hindi binabanggit ang Panginoon Yahushua, ang binabanggit ay iba, hindi na po yung galing sa Diyos. Yun po kasing pamamaraan ng dyablo. Alisin yung focus kay Kristo at ibigay sa iba. Alam to ng mga apostol. Kaya nga ano ang patakaran ng mga apostol? Ang sabi ni Apostol Pablo, hindi namin pinapangaral ang aming sarili. Sino ang kanilang pinapangaral? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Siyang dapat maging dakila. Hindi po yung mga sugo ng Panginoong Yahushua, kundi ang Panginoong Yahushua. Kaya sino po bang binibida ng relihiyon po ninyo? Kasi kapag ka ang bukang bibig, hindi po ang Panginoon Yahushua, kundi ang kanilang samahan, ang kanilang sarili. Iba na po yun. Inaagawan na ng kaluwalhatian ng Panginoong Yahushua. Yung kaluwalhati ang patungkol sa Panginoon Yahushua, inihati, ibinigay doon po sa samahan. Kaya ang kanilang pinapangaral, kanilang binabandila, yung kanilang samahan. Ano man yung pangalan ng kanilang samahan. Kaya hindi na po ang Panginoon Yahushua ang naging maluwalhati. Hindi binigay yung karangalan sa Panginoong Yahushua. Kaya sa kanilang mga ginagawang religious activities, hindi po si Yahushua ang kanilang naluluwalhati. Kapag kaganon, malalim na lihim ni Satanas. Ang tinatawag po dyan, yung doktrina na exclusivism. Narinig nyo na po ba yung mga kapatid? Exclusivism. Hindi po yan doktrina ng Panginoong Yahushua. Doktrina po yan
ng diablo. Ano ba yung exclusivism? Kasi dapat nating unawain yun eh. Meron po bang exclusivism sa Biblia? Meron po. Sino yun? Si Yahushua. Siya lang ang tanging paraan patungo kanino? Sa Diyos. Pero anong ginagawa ng ibang mga relihiyon? Inaagaw nila yung exclusivism ni Yahushua para sa kanilang sarili. Kami yung exclusive. Sa makatwid yung kaluwalhatian para kay Kristo na punta sa kanila. Mag-ingat tayo sa malalalim na lihim ng diablo. Para wag tayong madaya, ano po ang dapat nating gawin? Pakinggan po natin ang 2 Korinto. Dito po sa 11:2-3, nag-aalaala ako sa inyo tulad ng pag-aalaala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala ako, baka malason ang iyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Para tayo wag malinlang ng ahas. Para wag tayong madaya ng malalalim na lihim ni Satanas. Ano pong dapat nating gawin? Dapat tayo po ay humawak doon sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Kapag tapat at dalisay, anong ibig sabihin? Ibig sabihin yung ating loyalty, yung ating pananampalataya ay kay Yahushua at hindi po yung sa kanyang mga alagad. Hindi po dapat ibigay natin yung ating loyalty sa iba, kundi sa ating Panginoong Yahushua. Bakit? Sapagkat tayo yung bride eh. Ano ba yung bride sa Tagalog? Mahirap na Tagalogin yun, kaya bride na lang. Tayo po bride ng ating Panginoong Yahushua. Kayong mga lalaki, kung halimbawa, meron kayong ikakasal. Meron kayong pakakasalan. Di ba? Meron kayong bride to be. Tapos nalaman niyo yung bride to be niyo, sa halip na maging 100% loyal sa inyo o yung pag-ibig nila o pag-ibig niya ay sa inyo, pero yung pag-ibig niya nandun sa abay mo. Anong pakiramdam mo? Mahal ko kayo, pero mahal ko rin yung abay niyo. Mga kapatid, di ba kataksilan nyo? Kasi kapag sinabi, tayo po'y bride ng Panginoon Yahushua, anong ibig sabihin nun? Yung focus natin, yung ating pag-ibig, yung ating loyalty, yung ating affection, patungkol sa Panginoong Yahushua. Kaya nga sabi ng Panginoon Yahushua, huwag kayong patawag na rabi, huwag kayong patawag na guro, huwag kayong patawag na leader. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin ba walang leader? Walang tagapagturo na nandito sa lupa? Meron. Pero yung affection natin, yung loyalty natin, patungkol lang kanino? Sa Panginoong Yahushua. Kapag doon tayo nakafocus sa ating Panginoon Yahushua, hindi po tayo madadaya ng diablo. Kaya sa assembly ni Yahushua, mga kapatid, hinahatid po namin kayo sa Panginoong Yahushua. Hindi natin pinapangaral yung assembly. Ang pinapangaral natin sino? Si Yahushua. Hindi natin sinasabi kapag hindi kayo kasama sa assembly ni Yahushua, hindi kayo maliligtas. Hindi po ganoon. Sapagkat ang tinuturo natin yung kaluwalhatian ni Yahushua. Doon kayo pumunta sa ating Panginoong Yahushua sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Hindi assembly ang magliligtas sa inyo. Ang Panginoong Yahushua ang magliligtas sa ating lahat. Kaya ano pong gawain natin bilang mga hari at mga saserdote ng ating Panginoong Yahushua? Mateo 11:11-12. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang taong isinilang na mas dakila pa kay Juan. Sinong Juan ang tinutukoy po dyan? Si Juan Bautista. Ang sabi po ng Panginoon Yahushua, tungkol po kay Juan Bautista, walang taong isinilang, mas dakila pa kaysa sa kanya. Ngunit, sabi niya, mas dakila kaysa sa kanya ang pinakahamak sa mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos. Mula nang mangaral si Juan hanggang ngayon, nagpupumilit ang mga tao na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ito po sa sinabi ng ating Panginoon Yahushua, meron siyang binabanggit na kaharian ng Diyos. Kasama tayo sa kaharian ng Diyos sa spiritual ngayon. Pero darating yung panahon, maging physical na kaharian ng Diyos ay maghahari sa buong lupa. Ngayon,
sa kaharian ng Diyos. Tayo po, mga hari, mga saserdote, ano ang sinabi ng Panginoon Yahushua ukol sa atin? Yung sabi niya, kahit na yung pinakahama sa atin, mas dakila pa kay Juan Bautista. Sipin niyo po yun, mga kapatid. Mas dakila pa yung pinakahamak na mga alipin o alagad ng Panginoon Yahushua. Bakit? Sapagkat yung mga tinubos ng dugo ng Panginoon Yahushua, sila po ay mga hari, sila po ay mga saserdote, sila po ay pinagkalooban at ipagkakalob sa kanila yung karapatan mamahala sa buong daigdig kasama ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ngayon pa lamang, ano ang inaasahan sa mga tinawag ng ating Panginoong Yahushua, sa mga kasama sa kaharian ng Diyos? Dapat tayo po ang magpapalaganap sa kaharian ng Diyos na kumbaga ay nagpupumilit o kaya merong masigasig nating ginagawa, yung pinagagawa ng Panginoong Yahushua. Hanggang kailan? Hanggang wakas. Tayo ba ay kasangkapan para po ipalaganap, para po lumawak yung kaharian ng Diyos? Kasi kung tayo mga hari sa kaharian yun, dapat tayong unang-unang nagpapalaganap ukol po sa kaharian ng Diyos. Para po natin matupad to, ano ang dapat natin gawin? Tingnan po natin ang nakasulat po sa Marco 16:15 hanggang 17, at sinabi niya sa kanila, magsayaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalabas sila sa mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika para po maipalaganap natin ang kaharian ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Ipangaral ang ebanghelyo. Kapag sinabing ipangaral ang ebanghelyo, yung salitang ipangaral, ang kahulugan po nun, hindi lang yung formal na ginagawa nating preaching. Halimbawa, ako ay ng ebanghelyo. Pero kahit kayo po, dahil kayong lahat, tayong lahat, mga sugo, tayong lahat, mga ambasador, tayong lahat, mga saserdote at mga hari, ano ang tungkulin nating lahat? Ihatid yung mensahe ng kaharian, yung ebanghelyo. Hindi lang po ministro, hindi lang po quote-unquote manggagawa. Ito'y gampanin ng lahat sa atin. Anong layunin natin? Bakit natin pinapangaral ang ebanghelyo? Para ang tao ay bautismohan. Para sila rin maging alagad ng Panginoong Yahushua. Sapagkat yung mga tunay na sumasampalataya at naging alagad ng Panginoon Yahushua, taglay po nila yung pangalan ni Yahushua. Mga kapatid, makapangyarihan yung pangalan yun. Lahat tayo, taglay natin yung pangalan yun. Kaya nga dahil sa pangalan yun, meron tayong karapatan bilang hari at mga saserdote. Kaya tayo mga hari, mga saserdote sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Dahil po nasa atin yung pangalan ni Yahushua, anong magagawa natin? Ang sabi po ng Panginoon Yahushua, magpapalabas kayo ng mga demonyo sa aking pangalan. Nakapagpalabas na po ba kayo ng mga demonyo? Siguro hindi pa. Kung sakasakali, kailanganin na magpalabas kayo ng demonyo, karapatan po nyo yun. Kung sumasampalataya po kayo. Kasi mahalaga yung pananampalataya. Kung tayo po ay halimbawa dinidistorbo ng masasamang espiritu, pwede natin gamitin yung kasangkapan ng Panginoong Yahushua. Pero bakit sinabi yun? At binigyan ng diin ng Panginoon Yahushua sapagkat alam ng Panginoon Yahushua, alam ng mga apostol, kapag tayo po ay kasama sa kaharian ng Diyos, marami tayong kaaway. Naalala niyo yung sinabi ni Apostol Pablo? Yung kaaway natin na masigasig, hindi po laman at dugo. Ang tunay na kaaway natin, sino po? Yung masasamang espiritu, yung mga masasamang impluensya na naghahari sa mundo ngayon. Yun ang kalaban natin. Kaya yung pangalan ng Panginoon Yahushua, yun po ang magpoprotekta sa atin.
Kung tayo po ay nagtataglay ng pangalan ni Yahushua, hindi tayo dapat matakot sapagkat tayo ay protektado ng pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Kaya dapat bilang hari, makipaglaban tayo. Sa ating pakikipaglaban, kalaban ang masasamang espiritu, masasamang impluensya. Ano ang sandata na dapat nating gamitin? Dito po sa 2 Korinto 3-5, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundo. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapangbabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipang mula upang matutong sumunod kay Kristo. Ano po yung sandata na pinagagamit sa atin sa ating pakikipagbaka, pakikipaglaban habang pinapalaganap natin ang kaharian ng Diyos? Ang sabi po ni Apostol Pablo, yung sandata natin, hindi po makamundo. Sapagkat yung kalaban natin, hindi po makamundo. Ano yung sandata natin? Yung kapangyarihan ng Diyos. Saan po nahahaya yung kapangyarihan ng Diyos? Mga salita niya. Mga kapatid, yung salita ng Diyos, puspos ng kapangyarihan, dapat matuto tayong gumamit ng mga salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Diyos, sa kapangyarihan taglay ng salita ng Diyos, anong magagawa natin? Masisira natin yung maling pangangatwiran, yung mga maling argumento na ginagamit ng mga tao ngayon para ang tao malinlang. Napakarami yan ngayon eh. Kaya bilang isang hari, bilang isang sacerdote sa pangalan ng Panginoon Yahushua, dapat alam natin yung mga maling aral. Tapos alam din natin yung sagot sa mga maling aral. Dapat pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Kaya nga meron tayong Bible study. Yun ay bilang pagtulong sa inyo. Kaya meron tayong BQA, meron tayong The Logos, meron tayong BHP, meron tayong mga pagsamba, meron tayong mga open forums. Dapat ay araw-araw meron tayong natututunan. Mga argumento ng kalaban at mga katwiran ng Diyos para lahat ng isip ng tao ay matutong sumunod kanino? Yung ating pakikipaglabang espiritual, ang sandata natin, sandatang espiritual, walang iba kundi ang mga salita ng Diyos. Bilang saserdote, ano po ang ating tungkulin? Ano pong inaasahan sa atin? Pakinggan po natin ang nakasulat sa unang Pedro 2:4-5 at 9. Siya ang batong buhay na itinakwil ng mga tao pero pinili ng Diyos at mahalaga sa paningin niya. Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. At habang lumalapit kayo sa Kanya, kayo na tulad din ng batong buhay na tinayo ng Diyos bilang isang gusaling espiritual at bilang mga banal na saserdote pinili ng Diyos. Nag-aalay kayo sa Kanya ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod sa Kanya dahil ginagawa nyo ito sa pamamagitan ni Yahushua Kristo. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang saserdote at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hangang niyang mga gawa. Siyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Ano pong tungkulin natin? Bilang isang saserdote, ang sabi po ni Apostol Pedro, tayo po'y piniling maharlikang saserdote. Paano tayo naging saserdote? Hindi naman tayo mga Levito. Hindi naman natin kamag-anak si Aaron. Totoo yun. Pero ano ang uri ng ating pagkasaserdote? Yung pagkasaserdote ng Panginoong Yahushua. Ano ba yung pagkasaserdote ng Panginoong Yahushua? Yung Melchizedek order. Hindi po yung Aaronic order, kundi Melchizedek. Siya hari at saserdote. Tayo po, kabahagi natin ng Panginoon Yahushua sa pagiging saserdote. Pero dapat natin liwanagin. Siya yung Pangulo.
saserdote. Hindi po tayo pangulong saserdote, no? Tayo po yung saserdote sapagkat merong inaasahan sa atin. Ano po yun? Ang sabi tayo po ay nag-aalay ng mga espiritual na handog na kalugod-lugod kay Yahuwah at kay Yahusha bilang tagapamagitan. Kaya tayo po ay naglilingkod. Kasama po sa ginagawa nating paglilingkod bilang saserdote, ano po yun? Yung pagpapahayag sa mga kahangahangang mga gawa ng Panginoong Yahusha. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon ng Old Testament, ang isang tungkulin ng saserdote, tagapagturo. Tagapagturo ng mga aral ng Diyos. Kaya nga doon po sa lupain ng Israel, sa lupain ng Kanaan, nung hinati na sa iba't ibang tribo, yung lupain ng Kanaan, yung pong mga Levito, kalat sila para silang salt of the earth. Kalat sila. Hindi po sa isang tribo lang. Kundi sa bawat tribo, mayroong mga Levita, mayroong mga saserdote. Bakit? Sila yung magtuturo ng mga salita ng Diyos. Tayo bilang mga saserdote, anong dapat natin gawin? Magturo. Anong tuturo natin? Yun pong kahanga-hangang gawa ng Diyos. Ano ba yung kahanga-hangang gawa ng Diyos? Walang iba kundi yung ginawa ng Diyos para ang taong nasa kadiliman nalipat sa kaliwanagan dahil po sa kanyang ginawa upang sa kanyang anak, sinugo niya para mamatay sa krus. At sa dugo niya, tayong lahat mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yun yung kahanga-hangang gawa ng Diyos na dapat nating ituro bilang saserdote. Bilang saserdote, ano rin ang dapat natin ihandog sa Diyos? Pakinggan po natin ang Efeso 6:18. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ng lahat ng hinirang ng Diyos. Ano po ang dapat nating gawin bilang mga saserdote? Dapat tayo po ay sumasamba. Dapat tayo po ay palaging nananalangin. Hindi natin pwedeng i-underestimate yung kahalagahan ng panalangin. Bakit po? Yung Pangulong Saserdote natin, hindi ba palagi siyang nananalangin? Nakita siya ng mga alagad, nananalangin palagi. Itong mga alagad, ng Panginoon Yahusha, sila naman nananalangin din pero nung nakita nila ang Panginoon Yahusha kung gaano siya kadedikado sa panalangin, medyo napahiya sila Kaya nagtanong sila, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Kasi kung ang Panginoon Yahusha palaging nananalangin, lalo na tayo. Kung siya, Diyos, umaasa sa panalangin, lalo na tayo. Di po ba? Kaya dapat tayo manalangin. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng banal na Espiritu. Patuloy tayong manalangin at isama natin sa ating panalangin yung ating mga kapatid. Yung ating mga mahal sa buhay. Panalangin natin ang isa't isa. Yan ang isang tungkulin din ng saserdote. Pero higit sa lahat, para tayo magtagumpay bilang hari at saserdote ng Panginoon Yahusha, ano ang dapat nating gawin? Pakinggan po natin ang mga huling talata ng ating pag-aaralan ngayon dito po sa Apokalipsis o sa Pahayag 3:19 hanggang 21. Sinasaway ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo't talikuran ng iyong mga kasalanan. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang umupo na katabi ko sa aking trono, tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking ama sa kanyang trono. Ito po'y pahayag ng ating Panginoon Yahusha para sa ating lahat. Alam natin ang Panginoon Yahusha ay nakaupo katabi ng kanyang ama doon po sa langit. Pero ang sabi niya, kung paano ako nagtagumpay at ngayon nakaupo nakatabing ama, yan din ang gusto kong maranasan ninyo. Kaya ang sabi ng Panginoon Yahusha,
nakahanda siya, ikinagagalak niya, bigyan ng karapatan, umupo, nakatabi niya sa kanyang trono ang mga magtatagumpay. Gusto natin magtagumpay, mabuti po yun. Pero mas gusto ng Panginoon Yahushua tayo magtagumpay dahil gusto niyang katabi niya tayo. Isipin niyo po kung gaano kabait, mapagmahal, kung paano maunawain ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Gusto niya, tayong mga alagad niya. Pagdating ng araw, makakatabi niya para tayo po maging kasama niya sa paghahari, sa paglilingkod. Mga kapatid, gusto yan ng Panginoon Yahushua. Dahil sa kanyang kagustuhan na tayo magtagumpay, ano ang kanyang ginagawa? Paminsan-minsan, sinasaway. Kung hindi tayo nakukuha sa pagsaway, kung minsan pinapalo. Bakit? Sapagkat gusto niya ipadama ang kanyang pagmamahal. Gusto niya tayo po ay magising para maging masigasig tayo. Kasi yung karapatan natin, kung minsan, baka ang iba natutulog eh. Baka ang iba hindi ganap na unawaan. Yung karapatan nila, mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, tayo mga ambasador ni Kristo, tayo po mga hari ng Panginoon Yahushua, mga saserdote ng Panginoon Yahushua. Binubuhay ba natin yung mga yun? Tayo po ba'y gumagawa? Dapat tayo maging masigasig. Kaya kung minsan tayo pinapalo, sinasaway. Bakit? Gusto niya maging masigasig tayo. Para tayo maging epektibo. Para tayo maging masigasig. Ano ang dapat natin gawin? Buksan natin ang ating puso at ang ating isip para mapakinggan natin ang kanyang tinig at ang kanyang katok. Sapagkat araw-araw, kumakatok ang Panginoon Yahushua. Bakit? Gusto niyang turuan tayo. Gusto niyang sangkapan tayo ng lakas. Gusto niyang sangkapan tayo ng kapangyarihan sapagkat taglay natin ang kanyang pangalan. Kaya gusto niya magtagumpay tayo. Pinapanalangin tayo araw-araw. Manalangin tayo sa kanya, kumapit tayo sa kanya. Matuto tayong makarinig ng kanyang tinig, hayaan na rin maghari siya sa ating buhay, sa ating puso. Sapagkat yon ang susi sa pagtatagumpay. Huwag tayong umasa sa ating sarili. Umawak tayo sa ating Panginoong Yahushua. Siya po ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Siya po ang nagmamahal sa atin at siya po ang makatutulong sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Tayo po'y tumayo at tayo po'y mananalangin. Manaming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Yahuwah Aba, maunawain ka, pinagtsatsagaan mo kami, bagamat kami po'y araw-araw nadudungisan ng kasalanan. Patuloy kang nagtatakip dahil po sa iyong pag-ibig. Pinapatawad mo kami. Tinatanggap mo kaming mga anak mo. Sinugo mo ang iyong anak kahit noong makasalanan pa kami, mga kaaway pa kami. Pag-ibig mo ang nagsasalita. Ikaw ang aming pinakikinggan ngayon. Salamat ng marami. Patuloy kang gumagawa. Patuloy kang kumakasangkapan para mabuksan ang aming isip, sapagkat ang kaaway ay tuso. Ang kaaway marunong mandaya. Tulungan mo po kaming lahat para po ang maging focus namin. Tumingin kami sa iyo at sa iyong bugtong na anak. Yahushua, dakila naming Mesyas. Ikaw po ang ati nakaisa-isang anak ng Diyos. Kami po'y sa'yo. Binili mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo. Gusto mo kasing maging katabi ka namin. Kung saan ka ngayon, kami rin ay pumaroon. Araw-araw hinihintay namin ang iyong pagparito. Hirap na hirap ang iba.
Marami kaming pinagdaraanan. Ang iba sa iyong mga lingkod, nasa ilalim ng matinding kahirapan. Ang iba merong matitinding mga sakit. Pero hindi po kami nag-aalala. Ikaw ang aming Panginoon. Kami po'y nagmamakaawa sa iyo. Magpatawad ka't maglinis. Magpagaling ka po sa iyong mga lingkod. Mga merong iba't ibang karamdaman. Ikaw nang bahala. Susunod kami sa iyo. Ano man ang mangyari, kami po'y susunod sa iyong tinig. Binubuksan namin ngayon ang aming puso sa iyo. Pagharian mo. Magsalita ka sa amin. Turuan mo kami ng ukol po sa iyong mga gawain, sa iyong mga prinsipyo, sa iyong mga salita. Gusto namin maging malapit sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Kilalanin mo kami dahil gusto namin kilalanin ka bilang aming pastol na nagbibuwis ng buhay alang-alang sa amin. Ama, salamat ng marami. Dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mong bawat sambahayan. Binasbasan mong mga magulang, mga anak namin. Ito pong aming pinagmamakaawa sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang malo na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng Ruach Kodesh sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ilang mensahe lang. First of all, congratulations po sa graduating class of 2024. Alam po namin maraming nag-graduate ng elementary, ng high school, ng college. Kaya sa inyong lahat, purihin ng Ama, si Yahuwah, at ang kanyang anak, si Yahushua. Congratulations to the graduating class of 2024. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless you all the more in all of your future endeavors. At pangalawa, meron po tayong sasagawang open forum uli at meron po tayong tatalakaying tema or topic. Ito po ay what happens after death? Ano bang mangyayari pagkamatay ng tao? Kasi kung minsan, ang isang tao, natatakot siya di ba? Ano bang mangyayari kapag ako ay namatay? Sa Iglesia ni Cristo, itinuro sa atin yung concept ng soul sleep. Pero bubuuin natin yung ating pag-unawa tungkol po sa ano bang nangyayari pagka ang tao ay namatay. Kaya ito po ay isang pag-aaral at open forum din sa inyo para po ganap nating maunawaan yung sinasabi ng Biblia ukol po sa topic na ito. Ito ay Sunday, July 7, 2024, 9 a.m. Pacific Standard Time. Kaya sa Pilipinas, kung hindi po ako nagkakamali, 12 a.m. o midnight ba yun? Midnight, pero alam namin yung mga taga-Pilipinas, alam po na gising pa sila sa ganong oras. Diba? Tapos sa sa Europe, anong oras yun sa Europe? Mga 5 p.m. po yata 5 p.m. sa Europa. Anyways, July 7, Sunday, 2024, 9 a.m. Pacific Standard Time. At bilang panghuli, paalala po sa lahat ng mga meron pong mga anak, meron po tayong Children's Ministry July 12 at July 13. Natatapos na po ng ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.